Nung unang bahagi ng dekada 90, isang bansang kilala bilang matatag na multi-etnikong federasyon ang dumanas ng matinding hyperinflation na bumagsak ang kanilang pera. Ang bansang yon ay Yugoslavia na nahiwalay dahil sa mga internasyonal na parusa habang sumasabak ito sa mga digmaan sa Croatia at Bosnia. Pamilyar ba ito? Kung oo, iyon ay dahil ito rin ang nangyayari sa Russia ngayon sa tag-init ng 2026. Kaya ba mauulit ang mga nangyari noon? Maulit ba ang nangyari sa Yugoslavia sa Russia? At magtatapos sa pagbagsak ng bansang iyon? Susurin natin ang senaryong ito para malaman ang totoo. Simulan natin sa Yugoslavia dahil dito nag-ugat ang mga dahilan ng sumunod na pangyayari. Nang mabuwag ang Federal Republic of Yugoslavia noong 1991, ang natirang Federal Republic of Yugoslavia ay halos Serbia at Montenegro na lang. Hindi opisyal na pinamunuan ni Slobodan Milosevic na naging pangulo kalaunan. Kung pamilyar sa iyo yan, dahil halos kapareho ito ng sitwasyon kung paano nagsimulang umangat sa kapangyarihan si Vladimir Putin sa Russia noong huling bahagi ng dekada 90. Patuloy nilabanan ng Yugoslavia ang digmaan para mapanatili ang teritoryo at suportahan ang mga puwersang Bosnian Serb. Noong Mayo 1990, nagpatupad ang United Nations Security Council ng malawakang parusa tulad ng embargo sa kalakalan, pag-freeze ng transaksyong pinansyal, at pagputol ng karamihan sa internasyonal na ugnayang pang-ekonomiya. Lalong hinigpitan ng mga parusa noong Abril 1993. Sa papel, layunin na pilitin ang Belgrade na itigil ang suporta sa digmaan sa Bosnia. Ang mga parusa ay tumama sa ekonomiyang dati ng mahina, kaya naging sakuna ang kombinasyon nito. Hindi ka panipaniwala ang mga numero kung titingnan mag-isa. 3 buwan matapos ipatupad ang mga parusa noong 1990, bumagsak ng halos 40% ang produksyong industrial. Pagsapit ng katapusan ng taong yon, umabot sa humigit kumulang 19,810 ang taunang implasyon sa Serbia at Montenegro. At panimula pa lang yon. Noong 1993, sumadsad ang bansa sa isa sa pinakamatinding hyperinflation sa kasaysayan. Sa rurok nito noong Enero 1994, umabot sa tinatayang 313 milyong porsyento ang buwan ng antas ng implasyon. Ang araw-araw na implasyon ay nasa 60, 2% at kada oras ay lampas. 2%, kaya mabilis magbago ang presyo habang nakapila ka at halos dumoble ito kada 34 na oras. Pagsapit ng dulo ng 1,993, bumaba ang karaniwang buwan ng sahod sa Yugoslavia sa katumbas ng halos $15. Bumagsak ang GDP ng halos 10% noong taon na yon. Bumaba ng 37% ang produksyong pang-industriya at pamumuhunan. At tumaas sa higit 24% ang kawalan ng trabaho. Sa likod ng numerong yon, ang pamahalaan ay naubusan na ng opsyon. Ang pagsisikap ni Milosevic sa digmaan, tulad ng pag-armas at pagpondo sa mga puwersang Bosnian Serb at pagpapanatili ng sariling militar at pulis, ay gumastos ng mahigit 80% ng federal na budget sa panahong ito. Pagsapit ng Disyembre 1990, halos 75% ng lahat ng gastusin ng gobyerno ay pinupundohan sa pag-imprenta ng bagong pera. Naubos na minsan ang reserba ng Bangko Sentral bago pa tumama ang mga parusa. Sa mga huling buwan, bago humiwalay ang Croatia at Slovenia, iniutos ng mga kaalyado ni Milosevic ang paglusob sa reserbang dayuhang pera ng Serbian National Bank. Naglabas sila ng $1.4 bilyong para suportahan ang rehimen at mga kaalyado, habang magkasanib pang pag-aari ng federasyon ang perang iyon. Ang pagnanakaw na iyon ang nagtulak sa Croatia at Slovenia na humiwalay. Iniwang halos walang reserba ang natitirang estado ng maputol ng mga parusa ang lehitimong paraan ng kita ng dayuhang pera. Kaya ginawa ng estado ang karaniwang ginagawa ng mga ekonomiyang may parusa sa panahon ng digmaan. Nag-improvise ito. Lumipat ng tuluyan ng kalakalan palayo sa bumabagsak na dinar at muling nagpresyo sa German marks.
na sinusubaybayan bilang mga abstraktong puntos na nakaayon sa halaga ng mark. Dahil walang makakapagplano ng negosyo o kahit pamamalengke sa isang salaping, pwedeng mawalan ng kalahati ng halaga nito bago magtanghalian. Dahil inantala ng gobyerno ang pagpapainit sa mga apartment block na pag-aari ng estado para makatipid, napilitang gumamit ng hindi epesyenteng mga dekuryenteng pampainit ang mga residente na nagdulot ng sobrang karga sa grid at nagresulta sa mga brownout. Natuto ang mga pensyonado na magpaliban sa pagbabayad ng kahit anong bill na kaya nila. Isa itong kakaibang epekto ng hyperinflation kung saan sa technical na usapan mas mababa ang utang. Kung may utang na 10,000 dinar sa simula ng buwan, ang pagkaantala ng bayad kahit ilang araw ay nagpapababa na sa tunay na halaga ng utang dahil sa inflation. Mahalaga ngayon, ang digmaan ay patuloy kumukonsumo ng lakas tao at kagamitan. Kaya lalo namang kumakaunti ang lehitimong paraan ng isang bangkarot, sinangsyunan at nakahiwalay na estado para matustusan ito. Siyempre, iba ang Rusya sa 2026 kumpara sa Yugoslavia noong 1993. Mas malaki at mas sari-sari ang ekonomiya ng Rusya. At sa kabila ng maraming taon ng mga parusa, patuloy pa rin itong nag-i-export ng napakalaking dami ng langis at gas. Bagamat naging mas komplikado at inilihis lang ang rutang kalakalan sa halip na tuluyang mawala. Hindi naranasan ng Rusya ang Yugoslav na hyperinflation dahil may mga kasangkapan, reserba at disiplina sa pulisya. Ang sentral na bangko nito nawala sa sentral na bangko ng Belgrade noong 1993. Kaya hindi pa mangyayari na ang mga paninda sa mga tindahan sa Rusya ay presyuhan gamit ang puntos na nakapeg sa yuan. Pero ang mas malalim na estruktural na pattern kung saan ang bansa ay kumikilos ng mas matitinding hakbang sa ekonomiya ay malinaw na nabubuo ngayon sa Rusya. At ang partikular na mekanismo na gusto nating pagtuunan ng pansin ay kung ano ang nangyayari sa supply ng gasolina ng Rusya at sa lakas paggawa ng Rusya. Simulan natin sa gasolina dahil ito ang araw-araw na problema ng mga karaniwang Ruso. Simula Mayo 2026, masiding pinaigting ng Ukraine ang malalayuang pag-atake sa infrastruktura ng pangpoproseso ng langis, hindi lang sa mga pipeline at export terminal, kundi pati sa mismong mga refinery, malalim sa loob ng teritoryo ng Rusya. Ayon sa Medusa, lahat ng 10 pinakamalalaking refinery ng Rusya ay naatake na. Iniulat ng General Staff ng Ukraine na huminto ang halos 42.7% ng inaasahang kapasidad ng pagdadalisay ng langis ng Rusya dahil sa sunod-sunod na pag-atake na tumama sa 8 iyeng refinery noong Hunyo at sumira o labis na nagpinsala sa mahigit 60 iyang imbakan ng langis. Ayon sa Ukraine, tinatayang nasa $13.5 bilyong ng kabuuang lugi ng sektor ng pagdadalisay ng langis ng Rusya mula Agosto 2025. Ayon sa isang independenteng pagsusuri, bumaba ng 25% ang produksyon ng fuel ng Rusya noong Hunyo kumpara sa nakaraang taon. Kaya't 20% itong mas mababa sa pangangailangan ng bansa. At kahit na mukhang sobra-sobra ang lahat ng numerong ito, agad na lumalabas ang problema sa mismong gasolinahan. Pagsapit ng kalagitnaan ng Hulyo, iniulat ng Medusa na hindi bababa sa 7 reyon at lungsod sa Rusya ang nagpatupad ng rasyon ng gasolina ayon sa plaka ng sasakyan. Oryol, Nizhny Novgorod, Pskov, Lepetsk at Kirov na mga rehiyon, pati na rin ang Moldavia at Astrakhan. Sumali sa kanila ang Kursk noong Hulyo 15. Simple lang ang restriksyon at tinatawag itong even-odd rule, kung saan ang mga plaka na nagsisimula sa mga odd na numero ay pwedeng magpakarga ng gasolina sa mga petsang may odd na numero. Kahawig ito ng ginamit sa Estados Unidos noong dekada 70 matapos ang Rebolusyong Iranian nang maputol ang malaking bahagi ng pag-export ng fuel mula sa riyon. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang buong sistema ay pinapatakbo ng isang air campaign laban mismo sa mga refinery at hindi dahil sa problema sa marketing. Lalong nagiging kakaiba ang mga paraan, kaya mahirap nang baliwalain ang kaalingaw-ngaw ng karanasan ng Yugoslavia. Sa rehiyon ng Krasnodar sa Russia, iniutos ng administrasyon ng Dinsky District na isakripisyo ng mga guro sa pampublikong paaralan ang bahagi ng kanilang bakasyon sa tag-init upang magtrabaho ng mga shift sa mga gasolinahan. Pero hindi naman sila mismo ang naglalagay ng gasolina dahil kulang ang supply para sa lahat. Sa halip, nakatayo lang sila sa paradahan para ayusin ang pila at pakalmahin ang mga galit na driver.
Tungkol naman sa bayad, ang mga guro ay binibigyan lang ng libreng tsa at kape bilang gantimpala. Sabi ng mga lokal na opisyal, voluntaryo lang ang tungkulin at para lang ito sa mga lalaking guro dahil naniniwala silang mas apektado sila ng kakulangan ng gasolina. Ngunit lumalabas sa mga reklamo sa mga lokal na grupo ng komunidad na pati mga babaeng empleyado ay naaatasan din ng parehong shift na may hindi direktang banta na matatanggal sila sa trabaho kung tatanggi sila. Nagreklamo ang isang batang guro na sila at ang ilang kasamahan kahit may timbang na mas mababa sa 100 at 10 pounds ay pinapapunta para pisikal na kontrolin ang dagsa ng mga nagagalit na driver, walang bayad at walang pagpipilian. At sa rehiyon ng Pskov, ang mga otoridad ay kumukuha ng mga voluntaryo at miyembro ng tinatawag na mga People's Squad. Ginagawa nila ang parehong tungkulin sa mga gasolinahan habang gumagamit ng mga recruitment notice na hindi man lang binabanggit ang sahod. Sa Irkutsk, nagpanukala ang pamahalaan ng elektronikong sistema ng reserbasyon para sa pamamahala ng pila nang hindi na kailangang magpadala ng tao. Nagdesisyon ang pamahalaan na gumamit ng mahigpit na hakbang noong huling bahagi ng Hunyo at nagpadala ng pulisya at National Guard para mapanatili ang kaayusan. Ipinapakita nitong inaasahan ng pamahalaan ang posibleng kaguluhan sa mga reyon at inuunahan na ito dahil sa isyu ng gasolina. Isang bagay na hindi inaasahan sa isa sa pinakamalalaking nag-export ng langis at gas sa mundo. Pansinin mo ito. Isang estado na inuutusan ang mga kawani ng gobyerno at guro na pansamantalang iwan ang kanilang gawain para tumulong sa logistic ng krisis sa gasolina. Ang sariling desisyon nito ang nagdulot nito. Dahil kulang ito sa pera, mga manggagawang handang tumulong at sapat na kakayahang administratibo para maresolba ang problema sa ibang paraan. Ito ay maliit na bersyon at mababang panganib ng uri ng pag-iimprovisa na nakita sa Belgrade noong 1993 nang itinigil ang pagpainit para makatipid at milaro ng mga retirado ang deadline ng bayad para mabuhay sa ekonomiyang huminto na sa normal na paggana. Malamang na hindi humantong sa hyperinflation ang pila sa gasolina. Pero parehong ugat ang pag-ipit sa mga institusyon at mga lingkod bayan. Kapansin-pansin, bumabalik ito sa kaso ng Yugoslavia. Sa komentaryo ng Cato Institute tungkol sa hyperinflation, binanggit na lahat ng gasolinahan sa Belgrade ay sarado maliban sa isa para sa mga dayuhang mamamayan at mga tauhan ng embahada. Kung magpapatuloy sa parehong direksyon ang sitwasyon ng gasolina sa loob ng Russia, maaring hindi na natin makita ang mga guro na kinakailangang magtrabaho sa mga istasyon dahil wala na silang gagawin. Ang linyong iyon tungkol sa nag-iisang bukas na gasolinahan ay muling nauugnay sa Russia dahil nung unang bahagi ng Hulyo, ilang munisipalidad ang nagpatupad ng priority list kung sino ang hindi kailangang pumila. Ang ganitong pag-iisip at kilos ay nagpapakita ng lumalaking agwat sa pagitan ng pamahalaan at ng mismong mga taong sumusuporta rito sa Russia, marahil sa maling dahilan. Ngayon, lumipat naman tayo sa usapin ng paggawa. Dahil dito, nagiging malinaw ang pagkakatulad sa isang estado na nauubusan ng mga taong handang lumahok sa kanilang digmaan. Noong kalagitnaan ng Hulyo 2026, nakuha at inilatala ng independiyenteng himpilang Ruso na TV Rain ang isang na-leak na dokumento na pinamagatang Plano para sa pagpili ng mga kandidato para sa serbisyong kontraktual sa 2026. Sakop ng plano ang distrito ng Maysky sa Republika ng Buryatia, malayong silangan ng Rusya. Sabi ng dokumento, ang plano ay may ginagawa na hindi karaniwan sa pribadong ekonomiya. Inililista nito ang bawat kumpanyang nag-ooperate sa distrito, kung ilan ang empleyado ng bawat isa, at kung ilan sa mga empleyadong yon ay mga lalaking nasa pagitan ng 20 at 60 taong gulang. Mahalaga rin, tinutukoy dito ang kwota ng manggagawang dapat ipadala ng bawat kumpanya upang lumaban sa Ukraine. At ang pinakamasama pa rito, malamang na hindi ito isang hiwalay na kaso dahil ayon sa mga source na responsable sa pag-leak, ang parehong mga kwota ay ipinatutupad din sa iba pang mga reyon sa buong federasyon. Bago tayo pumasok sa mas detalyadong mekanismo ng hakbang na ito, siguraduhing pindutin ang subscribe button para makakuha ng mas marami pang daily videos. Dito sa The Military Show, determinado kaming ibigay sa inyo ang pinakabagong balita at detalyadong pagsusuri
tungkol sa lahat ng bagay sa geopolitics. Balik tayo sa mga na-leak na dokumento. Ang quota ay isang mekanismong nagpapalaki ng kita ng gobyerno o dami ng mga tauhan sa aktual na labanan, gamit ang malupit na kalkulasyon na naging laganap sa digmaan. Tumatanggap ng target ang pinuno ng distrito mula sa regional headquarters at ipinapasa ito sa mga lokal na employer. Bawat negosyo ay may takdang bilang ng manggagawang kailangang ipadala sa serbisyong kontraktual sa militar. Pero pwedeng hindi nila ipadala ang sarili nilang tauhan kung ayaw ng pamunuan at may alternatibo sila. Pwede silang magbayad para sa serbisyo at kumuha ng kontrata sa kumpanyang dalubhasa sa pagpili ng mga kandidato para sa digmaan. Karaniwang halaga ay 100,000 rubles, humigit kumulang 1,300 dolyar. Mula kalagitnaan ng Hulyo sa bawat taong hindi direktang ipinadadala ng kumpanya. Hindi lang ito para sa pribadong sektor. Parehong plano. Kailangan ng Mayski District Hospital na magpadala ng 2 empleyado sa serbisyo militar kahit kulang na ng medical personnel ang rehiyon. Hindi tinatanong ng kwota kung anong sektor ang maglalaan ng manggagawa. Basta, nag-a-assign lang ng bilang ang gobyerno at inaasahang mapuno ito. Hindi bago ang sistemang ito. Nag-evolve na ito mula pa noong 2024. Noong panahong yon, inutusan ng mga autoridad ang mga negosyante na magtalaga ng tao para sa digmaan, na may banta ng biglaang inspeksyon sa hindi susunod. Pagsapit ng 2025, naging lantad na itong sistemang pambayad para makaiwas na nakikita natin ngayon. Pwedeng magbayad ang negosyo para hindi magpadala ng manggagawa, pero kada kulang sa kwota, magbabayad ang kumpanya ng 450,000 rubles o mga 6,000 dolyar. Mahigit 4 na beses itong mas mataas kaysa kasalukuyang institusyonal na rape sa Barrakia sa bagong plano ng 2026. Ipinapakita ng pagkakaibang ito na iba-iba ang presyo ng paglabas sa sistema depende sa rehiyon at walang iisang pambansang pamantayan. Pareho sa parehong kaso, ang lohika na ginagawang paranyaman na pwedeng buwisan ng estado ang mga manggagawa ng kumpanya, tao man o rubles. May dahilan kung bakit lalong tumitindi ang presyon. Kinakailangan ng kwota ng Mayski District sa 2026 na magpadala ang mga kumpanya ng 60 isang tao sa larangan ng labanan. Mas mataas ito ng 65% kumpara sa target ng distrito noong nakaraang taon. At noong taong yun, 13 lang talaga ang pumirma ng kontrata. Malaki ang kulang ng distrito sa kwota, kaya imbes na bawasan, halos dinoble pa ng mga autoridad ng rehiyon ang target para sa susunod na taon. Sinusubukan ng estado bawasan ang kakulangan nito sa tauhan gamit ang mas mabibigat pang hakbang. Dadako tayo sa mas matinding paglala na mas grabe pa kaysa naranasan ng mga tao sa dating Yugoslavia. Naglatala ang Radio Free Europe Radio Liberty ng detalyadong ulat noong unang bahagi ng Hulyo tungkol sa paglipat mula pinansyal at administratibong presyon patungo sa sapilitang pagre-recruit. Ipinapakita ng ulat na nakatuon ang pagsisikap na ito sa paligid ng Pensa, 625 kilometro, timog silangan ng Moscow. Ayon sa RFERL, may mga lalaki roon na dinadampot mula sa mga kalye ng lungsod, dinadala sa mga opisina ng military recruitment, at pinipilit o pisikal na pinipuwersa na pumirma ng mga kontrata na magpapadala sa kanila upang lumaban sa Ukraine. Ibinahagi ng ulat ang isang video na kinunan ng isang nakasaksi kung saan makikita ang isang grupo ng mga lalaki na nakaupo sa loob ng isang minivan habang ang mga tao sa labas ay nagkokomento na pinipilit ang mga lalaki na sumama. Matapos nito, hayagang itinanggi ng mga autoridad ng Russia na may anumang pamimilit na naganap. Kasama rin sa ulat ng RFERL ang mga kasong mahirap ilarawan, maliban sa tinatawag ng mga Ukrainian na busification, isang di formal na termino sa pagdakip ng mga lalaking nasa edad para sa serbisyo militar mula sa kalsada at isinakay sa mga van. Ang gawain ito ay unang iniugnay sa sariling mga hamon ng Ukraine sa mobilisasyon, na nagpapakita na parehong dumaranas ng parehong problema ang magkabilang panig. Sa kasako ng Ukraine, inamin ni Pangulong Volodymyr Zelensky ang issue noong unang bahagi ng 2026 at inatasan ang Ministry of Defense na ayusin ito. Samantala, tila lumalampas na sa legal na hangganan ang busification sa Russia. Ayon sa ulat,
Itinanggi ng Estado ang mga pangyayari at isinantabi ito kasabay ng pagtatago kung gaano ito kalaganap sa bansa. Dahil itinatanggi ng mga awtoridad ng Russia ang ganitong gawain, walang opisyal na tala kung sino, saan o sa anong palusot sila kinuha. Ito mismo ang dahilan kung bakit ang mga source ng RFERL ay nakabatay lang sa mga hindi pinangalanang kamag-anak at mga abogado, imbes na sa anumang opisyal na tala ng gobyerno. Malawak na dokumento ang pang-aabuso ng Territorial Recruitment Center ng Ukraine, lalo na dahil hindi ito itinatanggi. Sa halip, ito ay pinag-uusapan sa parlamento at tahasang binabanggit sa mga media sa Ukraine. Pagkatapos, naroon din ang sinasabing pagdami ng mga insidente nitong mga nakaraang taon. Habang tumataas ang quota, mukhang ginagamit ng Kremlin ang hakbang na ito imbes na magdeklara ng bagong bahagyang mobilisasyon. Noong huling mobilisasyon noong 2022, daan-daang libong tao ang umalis ng bansa at posibleng hindi na bumalik, na nagdulot ng mas malaking pinsala sa ekonomiya ng Rusya. Pagsamahin mo ang mga usaping ito at ang lumalabas na larawan ay isang ekonomiyang pangdigmaan na nauubusan ng dalawang bagay na pinakakailangan nito: gasolina at lakas tao. Ang pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ay nagdudulot ng parehong uri ng kakapusan sa supply na nilikha ng mga parusa sa Yugoslavia noong 1972. At sa usapin ng lakas tao, nakikita natin ang isang estado na dumadaan sa parehong proseso na dinaanan ng Yugoslavia habang tumatagal ang digmaan at nauubos ang mga voluntaryo. Una, mga insentibo. Pagkatapos ay mga administratibong kwota na itinalaga sa mga negosyo na parabang ang mga manggagawa ay isang uri ng kalakal na pinapatawan ng buwis. Pagkatapos, sistemang pwedeng tubusin sa pera na pataas ng pataas ang presyo, tapos lantad na pagdukot sa mga lansangan ng lungsod. Nagpatuloy si Milosevic sa pakikipaglaban, kahit hindi na kaya ng ekonomiya, dahil ang pag-atras ay may matinding gastos sa politika. Hindi ibig sabihin na siguradong magkakawatak-watak ang Russia gaya ng Yugoslavia. Ang pagbagsak ng Yugoslavia ay dulot ng internasyonal na mga parusa na nilayong pilitin ang pagbabago at mga panloob na sistemang hindi gumagana o sinabutahe ng nagharing partido na gustong kumita agad. Patuloy pa rin kumikita ang Russia mula sa kalakalan sa China at India at may access pa rin ito sa dagdag na supply ng gasolina kung kailangan. Sa kabila ng parusang ipinataw ng kanluran, nakatakatakang may isang dating bansang Yugoslav na tumangging gawin yon bilang prinsipyo. Patuloy pa rin ang paglago ng ekonomiya ng Russia, kahit mas mababa kaysa inaasahan. Mas tama sigurong sabihin, nahihirapan lang ang sistema ng Russia, hindi bumabagsak. Ang pagkaipit ay nangangahulugang may pag-asa pa ang bansa na makabangon sa tulong mula sa labas o panloob na reforma. Wala sa dalawang opsyon na yon ang malamang gawin ng kasalukuyang pamahalaan ng Russia. Sa unang opsyon, kung ililigtas ng China ang Russia, malinaw itong pagsuko sa pamumuno ng China sa blok. Sa halip na bilang di umano'y kapantay. Nakasalalay ang rehimen ni Putin sa pananatili ng parehong tao sa kapangyarihan na hindi pinapalitan. Kung magkakaroon ng malawakang panawagan para sa reforma, madalas itong mauuwi tulad ng nangyari noong Oktubre 5. 2,000 ng patalsikin ng mamamayan ng Yugoslavia si Milosevic. Ibig sabihin nito, nasa kabilang posibleng landas tayo pagkatapos ng tensyon, kung saan maaring senyales ito ng malawakang pagkabigo. Ngunit nauwi pa rin ito sa dalawa ring isyong iyon na may kailangang bumigay o masira. Sa puntong ito, pinagmamasdan natin kung alin doon ang bibigay, ang digmaan sa Ukraine o ang mismong Russia. Ibig sabihin, ang susi dito ay kung gaano kalaki ang suporta kay Putin at unti-unting nababawasan ito bawat buwan. Para sa karagdagang kaalaman, panoorin ang video na ito at siguraduhing mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na balita at pinakamahalagang mga kaganapan tungkol sa digmaan sa Ukraine at pandaigdigang geopolitika. At gaya ng dati, maraming salamat sa panonood.